May tanong sa akin, Good eve po, Boss Ray. Kasi po, nasa 20 na utangan ko. Magsasama-sama po ba sila sa pagkakaso? Pero iniisa-isa ko naman po silang bayaran. Unti-unti lang po. Kaya hindi ko po mapagsabay lahat. Hindi ko po kaya kasi nang sabay silang lahat na bayaran eh. Napakapit po kasi ako sa Tapal system, kaya po dumami sila. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin kung pagka po ba marami na tayong nahiraman, magsasama-sama po sila na magsampa ng kaso sa inyo. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po, sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So sabi niyo nga po is, kasi po 20 ang nautangan ko, magsasama-sama po ba sila sa pagkakaso? Pero iniisa-isa ko naman po silang bayaran, unti-unti lang po. Kaya lang hindi magsabay-sabay lahat. Hindi ko po silang kayang pagsabayin, bayaran. Napakapit po kasi ako sa Tapal system, kaya po dumami sila. Yan talaga ho ang epekto niyan, no? Kasi ho, etong panghihiram po sa OLA, trap ito, no? Sasagutin ko na rin po yung kasi doon po kung naalala nyo po, nabanggit ko na to, yung nakaraan po nating video, 3 videos ago, no? Napakarami yung comment, no? Actually, medyo maganda po yung naging views niya. At napakarami po ng comment na hindi ko nagustuhan dahil ho, no? Alam naman na ho natin na marami nang nagkakaroon ng anxiety depression because of, yun nga po, dito sa nangyayari sa mga bugo katabusadong online lending app, sila, kumbaga dinidiinan pa na alam mo palang nangutang ka, bakit di mo bayaran? Pag nangutang ka, kailangan bayaran mo. Alam mo yan. Hindi ho ganun eh. Ang topic ho natin dito, OLA. Okay? Kung kayo po ay nagpapautang at ini-explain nyo po ng maayos at alam nung pinauutang nyo, napakagaling nyo pong magpautang. Okay? Good for you. No? Pero dito po sa OLA, iba. Okay? Explain ko sa inyo kung bakit. Iba ho kung mag-advertise yan. I-advertise yan, pwede ka manghiram ng hanggang 50 mil. Tama lang naman yun. Kasi yung lending naman talaga masusunod dun eh. Diba? Tapos sasabihin, hanggang 180 days. Tama rin naman yun. Diba? Kasi sila rin naman masusunod sa termino eh. Kaya lang ang masakit. No? Pag ikaw nag-apply, okay? Hihingan ka ng permission. Para ma-access yung telepono mo. So, pag na-access na nila yun, maraming nanakawing information. Okay? Pag nakuha yung mga contact list, isa na yun sa magiging alas nila. Eto pa. Nag-fill out ka pa lang. Okay? Pag fill out ka pa lang, nakita na pangalan mo, cellphone number mo. Okay? Padadalang ka na kagad ng pera niya. Walang kaabog-abog. Buti pa nga ho kayo, kung kayo nagpapahiram ini-explain doon sa inyong mga napahiram. Etong mga bugok na to, hindi. Itong mga bugok katabusadong online lending apps, wala hong ini-explain yung mga yan. Gulatan. Samantalang batas po yung The Truth in Lending Act. Importante na fully disclose yung hinihiram ng kliyente para alam niya yung kanyang responsibilidad. Tapos kayo sasabihin nyo sa mga nagko-comment. Diba? Alam mo yung inutang mo. Kailangan bayaran mo. Paawa effect pa kayo. Diba? Yung mga gano'n, sasakit ng salita nyo eh. Diba? Wala namang problema kung na-explain eh. Maintindihan ko. Diba? Na talagang dapat tugunan. Okay? Talagang dapat bayaran. Even sa OLA, sinasabi ko rin naman, kailangan bayaran eh. Diba? Bakit kailangan nyo salbahihin yung mga nasa comment section? Diba? Nagtatanong ng maayos. Diba? Nag-i-express sila nung kanilang nararamdaman.
Tapos kayong mga nagagaling-galingan dyan, sasabihin nyo, alam nyo yung responsibilidad nyo, bayaran nyo. Paawa effect kayo. Pag nakuha nyo na yung pera, naubos na. Tsaka kayo magpapaawa effect. Hindi ganon. Iba ho yung OLA. Illegal nga yung mga bugok na yan eh. Napakarami dyan. Tapos ganun yung yung mga followers at subscribers natin. Hindi naman ho yata tama doon. Diba? Kung wala ho kayong magandang sasabihin, ay wag na ho kayong mag-comment. No, wag na rin ho kayong manood, hindi naman ho kayo kawalan sa akin kasi kung hindi para ho sa inyo itong video na to, wag na ho kayong manood. No? Kasi marami na hong marami na hong nahihirapan. Marami na hong may anxiety tsaka depression. Tinutulungan ho nating makarecover. Tapos kung kayo magko-comment pa at mababasa pa nila yan, hindi naman yata tama yun. Diba? Kaya lang ho ako nagsalita kasi talagang napakasakit po ng mga nababasa ko. Diba? Talagang pinapangalanan pa. Hindi tama yung ganun eh. Diba? Talagang dinidiin mo pa eh. Wag kong ganun. Kasi hindi ho lahat ng pagkakataon nasa taas tayo. No? Paano kung dumating tayo sa kagipitan? Mahihiraman lang natin itong mga bugo katabusadong online lending apps. Pati kayo nadamay. Diba? Kung gusto nyo hong maintindihan yung sinasabi ko, manghiram ho kayo sa mga OLA. Lalo doon sa mga illegal. Sasabihin nyo, ganun pala. Kaya pala diba? Kasi itong mga bugo katabusadong online lending apps, lalo na itong mga illegal, bulag yan. Talagang bibigyan ka lang. Pikit mata sila, bibigyan ka. Hindi nag-credit investigate, hindi nagbe-verify at hindi nag-evaluate yung mga yan. Hindi nila inaalam kung yung pautangin nila, may kakayanan bang magbayad. Naintindihan nyo sana yung sinasabi ko. Okay? Hindi ho lahat ng pagkakataon, tama yung sinasabi ninyo na utang is, yes, totoo naman talaga utang is utang. Kaya lang intindihin nyo. Sana yung video. Ang mahirap kasi doon sa inyo, sisimulan nyo, hindi nyo tatapusin. Palalabasin nyo yung mga nagko-comment at yung mga subscriber natin at saka yung followers natin, lang, nagpapaawa effect lang. Hindi ho. No? Hindi ho sila nagpapaawa. Talaga hong naging sakit ng lipunan natin yan. Okay? Kaya nga ho, paok ang tumutugi sa mga bugok na yan eh. Kasi sakit na talaga ng ulo eh. Tapos dadagdagan nyo pa ng gaya, hindi ho tama yun. So mabalik po tayo dito. Nakita nyo, naging epekto. Naging 20 yung kanyang OLA dahil napasok ho siya sa tapal system. Bakit siya napasok? Kasi may kagustuhan siyang bayaran. Diba? Sa kagustuhan niya mabayaran, manghihiram siya sa iba para mabayaran niya yung isa. Which is mali. Kaya nga lagi kong sinasabi doon sa ating mga manonood na huwag niyo pasukin yung tapal system. Kung yung isa nga nahirapan na eh. Di po ba? Madadagdagan pa natin? Huwag ho. No? Sasagutin natin. Magsasampa ba sila ng sabay-sabay? Hindi po sila magsasampa ng sabay-sabay. Okay? Ang pagsasampa po ng kaso, isa-isa yan. Kung saan po kayo nang hiram, yun siya lang ho Kaya lang, may proseso po yan. Hindi ho basta-basta. Sabi nga ho sa inyo, bago makapaghablay ang mga yan sa small claims court, dapat yan, na-exhaust muna nila lahat ng pamamaraan po ng paniningil. Yung tamang paniningil. At dapat yan, may demand letter kayo na-receive. Hindi po pwede yan na due date nyo kahapon, ngayon, ididimanda na kayo ng small claims, kalukuhan ho yun. Tsaka po yung hindi pagbabayad ng utang, hindi po estafa yun. Okay, ang estafa po, ang kinakasuhan po doon is yung act ng panluloko at panlilinlang. Okay, yan ang mga panakot niyang mga yan eh. Di po ba? Hindi ho kayo sasampahan niya, sabay-sabay sila, hindi ho po yun. Okay? At saka, ito pa ho, pagka yung mga mga illegal, malabo pa ho sa alkitran na makapaghablayan dahil hindi ho sila juridical entity. Wala silang karapatan magdemanda. Baka pagka ho yan, dumaan sa korte, baka parang nasisilaw yung mga bugok na yan. Takot sa korte yan. Alam nila mababalitan sila dahil
Napakawalang yaman ningil at walang kakwenta-kwenta magpautang. Oh. Meron na ho ba kayo nabalita ang OLA naghabla ng small claims? Lalo yung mga illegal? Wala. Kasi yung alam nila na hindi sila uubra. Oh. Lalo yung mga nangaharas, lalo yung pagkalaki-laki tubo, hindi ho magpupunta sa korte ang mga yan. Takot lang ho nila mabaliktad. No? Doon po sa mga nakakaranas ng ganyan, ipunin nyo po yung inyong ebidensya. Screenshot nyo ng screenshot ho. No? Yung lahat ng mga mensahe sa inyo. Tapos, mag-complain ho tayo. Hindi ho po pwede na na magrarant lang tayo sa social media, di ba? Hindi ho ganun. Mag-complain tayo. Diyan po sa description box natin, sa ating YouTube channel, nandiyan po yung mga email addresses ng mga sangay ng gobyerno na po pwede po makatulong sa atin. Kagaya po ng SEC, BSP, NPC, PNP, NBI, tsaka po ang PAOK. Okay? Pwede naman yan, email nyo muna. Pero, no, ako ay highly suggest, no, magpunta ho tayo sa mga sangay ng gobyerno na yon para po personal nating may complain. Ngayon, pag kaya na raid, tuluyan ho natin, puntahan natin kung saan kung saan nakadetain yung mga yan. Ihabla ho natin. No? Magtanong ho tayo sa mga abogado kung anong mga kaso po pwede nating isampa. No? Lalo pagka kayo na i-post kasi sa social media, yung may halong mga panlalait, tapos identified talaga kayo, naku po, cyber libel po yun, may kulong yun. Oh. Di ba nga lately, meron hong pinagmulta dahil sa pang-aabuso, di ba? Kumbaga, lahat ng contact list tinawagan. Oh. Ano po yun? Privacy breach po yun. Oh. Na-breach yung privacy nung tao. Pinagmulta ho yung OLA. Oh. Di po ba? Tapos lately, meron na naman yung pang-aabuso, pinagmulta rin. Di ba? Uma-action naman po mga sangay ng gobyerno natin eh. Kaya ang lang po, importante lang is tayo. Di ba? Kung gusto talaga natin mapanagot yung mga bugo katabusadong online lending apps na yan, tuluyan po natin. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. At kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo. Napakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.